After 1 week under siege, the Senate line holds. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin ang mga kaganapan sa Senado. Matapos ang isang linggong bakbakan dito sa Senado, na back and forth, mga issue, kontrobersiya, may mga barilan, may mga sampahan ng kaso, ay nanatiling matatag ang 13 senador. Matapos ang mga bali-balita, pinaugong nila na babawiin mo muli ng grupo ng administrasyon ang Senate leadership. But I've told you before, it's gonna fail. Hindi ito magtatagumpay. Kasi iba ang kultura ng Senado kesa sa House of Representatives. At ito marahil ang hindi nakalkula ng mga political advisors ng Malacanang na nagdudunong-dunungan hanggang sa kasalukuyan at nagyayabang lang na, ganito lang yan, madali lang yan, sampa lang ng kaso yan, takutin natin yan, bibigay din mga yan, pangakuha natin ng pera. But none of them is gonna work in the Senate because the Senate operates on a different sphere. Iba ang kultura dito sa Senado. Hindi ito kagaya ng House of Representatives na kailangan mo lamang dyan ay insentibo at mga pangako ng proyekto ay okay na, talo-talo na ang lahat. Madaling aliwin ng mga yan because ang concern nila ay parokyal. Gusto lang nila ay yung mayroon silang maiuwi sa kanilang mga distrito para paligayahin yung mga tao, yung mga leader nila kasi alam na natin itong sistema sa mga lokal na halalan, mula congressman, although yung congressman is a national office, it is considered as a local election kasi dito lang yan sa probinsya mga binoboto. Kayo na mga nasa probinsya, alam nyo ang sistema. Huwag na tayong maglokohan. Alam nyo kung ano yung sinasabi ni Congressman Leviste. Alam nyo na ito ay totoo. Mayroong bilihan talaga ng boto. Everywhere. Hindi naman po yan sa probinsya nyo lang, sa probinsya lang namin. It is everywhere in the Philippines. This has been a culture. It is a corrupted culture that we have right now. Na ito ang naging produkto nito. Kung anong meron tayo ngayon sa lipunan, ito ang produkto niyan. Yung pong walang habas, walang tigil na bilihan ng boto. Pero ang kultura na yan, hindi po nag-a-apply masyado sa Senado because ang mga senador po na iboboto yan, like the president, nang hindi sila bumibili ng boto sa mga probinsya. Kasi imposible silang mamili ng boto dahil sobrang dami ng mga tao kung babayaran mo lahat yan. At ang mga tao rin na bumoboto, hindi nila ine-expect ang mga senador na babayaran sila. Kaya sabi ko nga para tayong Jekyll and Hyde, tayong mga Pilipino ang ating personalidad. Sa mga congressman, sa mga posisyong governor, mayor, kapitan. Ang mga tao, ine-expect nila at inaasahan nila na babayaran sila. Pero nakakaboto sila ng presidente at ng mga senador nang wala silang bayad. At yung kultura na yan na meron tayo, ay dinadala rin ng ating mga representante hanggang sa Kongreso. Kaya kung ano yung kultura mo na gusto mo ng bayad ng boto, yung congressman mo ganun din, tumatanggap din ng bayad para sa mga boto nila. Kaya, ito ang Senado is different dahil iba rin ang kultura sa pagboto sa mga senador. At hindi sila tumatanggap ng pera. Sa tagal ko pong nagtrabaho noon sa Senado at nakasaksi ako ng maraming kudeta, wala po akong nakita dyan o narinig man lang na nagkakaroon ng mga palitan ng pera o pangako ng mga proyekto. Madalas po kasi ang usapin sa Senado ay tungkol lamang sa mga pakisamahan, sa mga prinsipyo na kanilang ipinaglalaban. Ito po ay tungkol sa mga personal na relasyon. Hindi po uso dyan yung bayaran, lalo na ang takutan. Ang mga senador po, ito ay kadalasan dito nagmumula ang mga tumatakbo mga presidente. So kung inaasahan nitong mga political handlers ng Malacanang na nagdudunong-dunungan, na kabisado na nila kung paano gumagalaw ang Senado, nagkamali kayo. And this is what I've been telling you. Na kahit na anong gawin nila, yung mga pananakot na yan, yung mga threat of cases, at kung ano-anong gagawin ng Ombudsman, ng Department of Justice, that is not gonna work in the Senate. As a matter of fact, it might backfire. Baka lalo lang mainis itong mga senador sa obvious na pinagagagawa nyo. Yung pananakot, yan, ubra yan sa House of Representatives. Pero I think, dito sa Senado, it may not work. And actually, it didn't work. As of now, at least the line is holding. At matibay na
na yung linya ng 13 senador is holding the fort, ika nga, kahit nawala si Bato de la Rosa, na natili pa rin po ang majority sa kampo nila Alan Peter Cayetano. At ina-expect natin, dahil na po dito sa distribution ng mga committee, if they have the majority, 11 lang yung sa kabila, 12 pa rin sila, mas lamang pa rin sila. Sa botohan dyan ng mga committee, if you are not part of the majority, maaring wala kang makuha ng mga committee. So dito inaasahan natin, pag hindi nga nakakuha o nakalipat ang ibang mga miyembro ng minorya at nanatili sila sa minority, yung committee membership will be an issue for them. And this is gonna change everything. At baka posible nga na yung 13 ay madagdagan pa. At any rate, insofar as the impeachment is concerned, gusto ko na mag-umpisa na nga yan kasi gusto kong madinig, makita itong mga prosecutors ng House kung gaano talaga sila kagagaling working in an environment that is not within their control. Ang proceedings sa House of Representatives ay sarsuela lang, di ba? Ang pwede lang magtanong, yung mga gusto nilang magtanong, ang pwede lang itanong, yung gusto nilang maitanong. At yung mga ibang question, ayaw na nilang madinig, at yung mga ibang miyembro ng House, ayaw nilang pakinggan, hindi pwede magtanong. At akala mo ang tatalino nila, ang husay-husay na nila sa rules of procedure, just because they were controlling the majority. But here, in the House of the Senate, you do not control the rules. At dito natin makikita, and I think the incompetence of the members of the House of Representatives ay mailalantad sa publiko. Makikita nyo po kung gaano kahina itong mga congressman na ito, yung mga sinasabi nilang mga legal experts nila dyan sa House of Representatives. They will be exposed here in the Senate. And I predict na kunyari lang yan, may mga panel of prosecutors from the House. Pero tingnan nyo, mag-hire yan ng mga private prosecutors, ng mga abogado na mag-handle. I don't think any one of them will be brave enough to expose themselves in public view using itong mga ebidensya na nakalap nila na walang katorya-torya. And the impeachment is a numbers game. Right now, the impeachment is already done and over with. Tapos na yan. Pero bakit ipinipilit pa rin ng House? Well, they were hoping before na masisira nila si Sara Duterte dito sa House, yung mga ipapalabas nilang mga inanggulo ang mga storya. They were hoping na pagdating sa Senado, hindi nila inaasahan yung pagpapalit ng liderato. Sa pamamagitan ni Tito Soto na Senate President, they will be able to steer the investigation towards doon sa linyada na gusto nila. But now with Cayetano at the helm, I don't think they will be able to do that. And with the numbers, kailangan mo nga 16 to impeach. Right now, meron ng 13 yung grupo that will possibly vote for Sara Duterte's acquittal. So this is done and over with. So Malacanang is in a state of panic. They don't know what to do. And yung kanyang mga advisors, mga legal advisors are also in a state of panic. Kaya makikita ninyo, iba-iba na sila ng ginagawa, iba-iba na sila ng kwento. And this will continue as the cracks in the walls of Malacanang will get bigger and bigger, lalo na pag inumpisahan nila itong impeachment na ito. At lalo na with Rodante Marcoleta, I hope that he assumes control or chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Makikita na rin natin sa wakas ang mga testimonyang hindi na ipinarinig sa atin ni Ping Lacson. At pag nadinig na natin lahat yan, magiging malinaw para sa mamamayan kung para saan ang impeachment na ito at sino dapat ang ini-impeach. Ang mahalaga, tayong lahat, patuloy tayong nagmamasid, nakikilahok at patuloy tayong mag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.